Ako si Jens, mahilig ako mag-DIY. Di ako professional katulad ng iba. Gusto ko lang share sa inyo kung ano mga kaya kong gawin. Tumatanggap din pala ako ng mga paggawa, pero nakadepende yun kung gaano kalawag yung aking schedule. May nagpagawa nga pala sa akin ng LCD replacement at ang brand nga pala nito ay Wiko 10. Uunahan ko na po kayo. Hindi po ako isang cellphone technician, kaya kung naman po makikita yung pamamaraan ng aking pagkalas at pagbuo ng cellphone, ay sarili ko lang po yung napamaraan. Kaya kung may makikita man po kayong pagkakamali sa aking pamamaraan ng paggawa, ay pagpasensya nyo na rin po kagad ako. Sa part na to, maingat kong tinatanggal yung back cover gamit yung kapirasong plastic na galing sa tempered glass. Pagkatapos ko matanggal yung back cover, agad ko naman sinunod ang pagtanggal ng mga screw sa cellphone. Isa rin to sa nagpapatagal sa akin sa pagkakalas ng cellphone. Minsan nga may nakalas akong cellphone, napakarami talagang tornilyo. Kaya todo ngawit talagang leg ko dun. Pero sa katagalan din, nasasanay na lang din ako. Sabi nga ng iba, sana yan lang. Nang matanggal ko ang lahat ng tornilyo, gumamit ulit ako dito ng plastic para pang tungkab para matanggal ko yung side cover ng cellphone. Sunod ko namang tinanggal dito yung battery. Kapag nga pala nahirapan kayo magtanggal ng dikit ng battery, ay pwede kayong gumamit ng lighter fluid. Dito, gumamit ako ng lighter fluid para mas mapadali ang pagtanggal ko ng LCD. Ito nga pala yung bawat parts ng cellphone. Andito yung LCD, back cover, tsaka yung battery. Binili ko nga palang LCD dito ay yung original na. Dito, sinalpa ko muna yung LCD para ma-testing ko kung walang problema sa LCD. At kung napansin nyo, hindi ko muna tinanggal yung mga plastic sa likod ng LCD. Para kung sakali magkaroon ng problema, ay pwede pa natin ibalik sa seller. Nung nalaman kong wala naman naging problema yung LCD, agad ko namang nilagyan ng dikit yung paglalagyan ng LCD. At dahil nakakaramdam tayo ng awit, tamang stretching muna tayo. Makalipas lang ilang minuto, nilapat ko na rin yung LCD sa frame. Gumamit nga pala ako dito ng scotch tape para maging suporta habang pinapato yung LCD sa frame. Chinecheck ko na lang dito kung maganda ba yung pagkakalapat ng LCD sa frame. Makalipas lang ilang oras na pagpapatuyo ng dikit, tinanggal ko na rin nga pala yung mga nakasuportang scotch tape. At isa-isa ko na rin binabalik yung bawat parts ng cellphone, katulad ng camera cover at pagbabalik ng mga tornilyo sa frame. Pagkatapos ko maibalik ng maayos yung bawat parts, agad ko namang nilagyan ng dikit yung paglalagyan ng back cover. Sa part na to, nilalapat ko na dito yung back cover at sinisigurado ko dito na bawat sulok ay may dikit para maiwasan na rin yung pagpasok ng tubig. Gumamit lang ulit ako dito ng scotch tape para magisuporta habang pinapatuyo ko yung back cover. Makalipas lang ang ilang oras sa pagpapatuyo ng back cover at ito na. Dino-double check ko na lang dito kung may naging problema ba after nung pagkakadikit natin ng LCD. Buti na lang, wala naman naging problema. Gusto ko na rin magpasalamat sa nagpagawa nito. Salamat sa tiwala at sa pag-aantay. Hanggang dito na lang ulit. Maraming salamat sa panonood. Paalam!